What if you get more weight gain for less feed? What if you get effective prevention of scouring? What if you get continued immune system protection without antibiotics? What if you get all these in an all-natural organic probiotic animal food supplement? Now get total health protection from womb to market. Pafigrow Probiotic Growth Enhancer for Animal Nutrition. It is the first and only probiotic all-in-one hog food supplement. Pafigrow uses probiotics. It contains live lactobacillus good bacteria that attach to the intestines of pigs to stop bad bacteria, including those that cause cowering, from incubating and growing. In all growth stages, this probiotic action protects the immune system, preventing many diseases. Your pigs stay healthy from womb to market, even without antibiotics. What's more, Pafigrow is shown to improve digestion and absorption of nutrients. This has been proven in a recent UP Los Baños study. Pafigrow's feed conversion efficiency is 7% more efficient compared to pigs given antibiotic growth promotants. Pigs using Pafigrow reached 80 kilos faster than those given antibiotic growth promotants. This means savings for the farm because it now takes less feed to reach desired weight. All this without compromising the pig's health. It appears that since the results showed that there was much more significant improvement in feed conversion efficiency compared to average daily gain, it would appear that the lactobacilli extract would have a nutrient sparing effect, which means that you would be using much less feed for the same or even better weight response. Further proof of efficacy is contained in the study of the multi-strain lactobacillus extract contained in Pafigrow. The multi-strain lactobacillus extract is proven to have moderate to broad bacterial inhibitory action against common pathogens, including E. coli, Salmonella, and Haemophilus influenza. Pafigrow also show other benefits. Hogs are leaner and not obese. Mortality rate is lower, and Pafigrow is shown to boost fertility. Pafigrow is all natural. It contains multi-strain live lactobacillus, all organically grown. No preservatives or chemical additives are used. Its effectiveness means it can replace antibiotic growth promotants. Without synthetic antibiotic residue, pigs are safer for human consumption. By using Pafigrow over antibiotics, you get further savings for the farm. Pafigrow is simple to use. Simply mix 10 milliliters of Pafigrow with every morning meal or add up to 30 milliliters per liter to drinking water to maximize effectiveness. Pafigrow is the product of a major scientific breakthrough. The founding chairman of Lacto Organica, engineer Greg Sanchez, was awarded the Ernst & Young Innovation Entrepreneur Award for developing the multi-strain lactobacillus supplement. Experience the benefits of this scientific breakthrough. Use Pafigrow, the first and only probiotic animal food supplement, and give your pigs all-natural, multifunctional total health protection from womb to market. At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho, sa kanal ng sa baboy, ng babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page,
pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng Lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better, so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly, and then their pee will also not stay that strong, and then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal ng babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermi-worm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermi-worm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant. At saka yung maliit pa ang puno, ma-sprayhan mo. Kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga, sir, matamis na matamis. Lumaki kita, sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang hektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na-harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol na yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa itong mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na ring bunga na mga iilan. Kasi ang kakao
mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrato, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligwon ug abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Mapalit sa Tanang Pacifica Agrivet ug main office sa Lactopafi sa Dansan Siangco, Ciudad sa Sugbo. We also ship to any part of the country. Sa Lactovet, sure winner ka. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, may gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopafi Food Supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopafi, 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi,
Isang Lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopavi araw-araw. Natural ang galing. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag ug welcome sa lain na usab nga episode sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Martes, pitsa 28 bulan sa Abril tuig 2026. Hinaot kita nga ang tanan nagpaminaw nagtanaw na inatong programa karon. Anaon ta sa kapis kay kabaskog kaabtik sa panglawas. Ubani ko ninyo mga amigag mga amigo. Akong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawas sa nasod. Balita sa sports, showbiz ug sa lakat sa panahon. Ang atong programa inyohang mabati, makita pinagi sa Facebook page Bantay Radio Cebu. Makita usab kita pinaagi sa YouTube ug mabati ta sa mga nagkalain-lain nga radio stations nga naka-hook up nato karong adlaw mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 107.1 Real Radio FM. Mabati usab kita sa 100.7 Power Radio Bisdak. Mabati usab kita 95.3 DYEJ One Heart Radio. Sa inyo mga mensahe, greeting. I-comment lang sa ato ang Facebook page di naka-live usab ang atong programa karon. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita.
Dinhi sa ato, suspitsado sa rape case sa 11 anyos nga bata, patay sud sa Cebu City Jail. 290 ka mga gasolinahan na nirado tungod kay matud pa alkanse. Bantay Balita ngayon, headlines. Sa ato ang provincial news, pambot sa Bantay Dagat sa Alcoy, nasunog. Balita sa laing rehiyon, Batanog inahan patay human ng anak suod sa Casillas. Dito sa may Cagayan de Oro. Headlines sa balita sa kauluhan. Senador Marcolita giauhag si Blue Ribbon Committee Chair Senador Lacson nga mupatawag na og hearing ug patambungon si kanhi Speaker Martin Romualdez. Sa gawas sa nasod, Trump naghuwat pa sa tawag sa Iran para paghunong sa gyera. Espesyal nga balita. Kumikan kay gikumpirmar na sa DENR ang pagpuyo sa mga green turtle sa Panglao, Bohol. Uluhan sa tong balita sa agricultural news. DSWD ni Kaplag nagpamaagi aron matabangan ang mga mag-uuma sa pagbaligya sa ilang mga produkto. Sa showbiz, Dingdong Dantes mudagan pagka-senador sa 2028. Mao kadto ang headlines. Detalyes atong mga balita sa ato ang pagbalik human ining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:08. Bantay Balita. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw, Lux Extrelia. Maayong buntag ug happy watching from Consuelo Beach Resort and Cocktail Bar. Maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw, Panibio Jiman ug sa tanang mga Polsai students sa University of Southern Philippines Foundation. Karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato. Nakatampo ang hinay nga mga pag-uwan sa milabay nga adlaw sa pagpanipis sa particulate sa hangin sa Metro Cebu. Base sa uhayng monitoring sa air quality status, nakarecord ang EMB7 o Air Quality Index nga 44 sa Talisay City Station ug anaa na sa kategorya nga good kun maayo ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nga mas maayo kaysa itandi niadtong nakalabay nga mga adlaw. Ang AQI nga good
nagpasabot og particulate matter nga GIS nga minus o walay risgo sa panglawas sa usa ka tawo nga ma-expose niini. Matud sa AMB7, nakatabang ang mas kusog nga hangin nga natala sa Pag-asa ug ang pipila ka hugna sa hinahinay nga pag-ulan aron mabungkag ug munipis ang pollutant sa hangin. Apan bisan pa man niini, ang AMB7 way kumpiyansa o padayon kining magmonitor sa kalidad sa hangin aron makahatag dayon og advisory ngadto sa publiko aron maprotektahan sa ilang panglawas. Bantay Balita ngayon, local news. Alas 7:00 sa Kabuntagon, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. First Ladies Barangay Kamputhaw, Priscilla Abiar Floreta. Sa laing balita, patay ang usa ka 37 anyos nga lalaki nga giingong habal-habal driver og suspek sa kaso sa nga pagpanamastamas sa 11 anyos nga batang babae sa sitio Kalubihan, Barangay Kalunasan ning Dakbayan sa Sugbo. Sumala sa report na diskubre nga walay panimuot ang suspek sulod sa iyahang selda sud sa Cebu City Jail mga alauna sa hapon niadtong Domingo, Abril 26. Gidali siya og dala sa Cebu City Medical Center apan gideklarar nga dead on arrival. Ang Cebu City Police Office ug Bureau of Jail and Management and Penology nagpadayon sa investigasyon aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Gipangayo na sa pamilya sa suspek ang autopsy report aron mahibal-an ang insaktong rason sa kamatayon niini. Human nila gipadayag nga posibleng adunay foul play sulod sa prisuhan. Ang suspek giakusahan sa pagpanamastama sa ihang 11 anyos nga silingan niadtong Marso 7 tuig 2026. Human sa insidente, miikya siya ngadto sa Alegria, Cebu ug misulod nga biyahe paingon sa Negros ug Manila aron malikayan ang kapulisan. Apan nadakpan siya niadtong Marso 9 tuig 2026 sa Port of Manila. Padayon ang investigasyon sa kaso ug sa iyang kamatayon sulod sa selda. Bantay Balita. Alas 7:11. Gianunsyo sa Department of Energy ang gilaumang rollback sa mga produktong petrolyo sugod karong adlaw hangtod Mayo 4. Gilauman nga moabot sa 12.94 ang pagkunhod sa kada litro sa diesel ug 15.71 usab kada litro sa kerosene. Sa laing balita, giaprobahan na sa Cebu Port Authority kon CPA ang 50% nga diskwento sa remitan sa domestic cargo handling share aron matabangan ang mga cargo handling service providers nga naapektuhan sa nagpadayon nga fuel crisis sa mga pantalan sa Sugbo. Kini nga lakang usa ka dugang nga suporta sa mga partner service providers nga nag-operate sa nagkalain-laing CPA managed ports. Kalabot sa nagpadayon nga energy crisis sunod sa Memorandum Circular number 04-2026 nga gipagawas niadtong Abril 1 ining tuiga. Bantay Balita. Mukabat ngadto sa 290 ka mga gasolinahan gikan sa kinatibuk-an nga 14,529 sa tibuok nasod ang temporaryong nagsira tungod sa pagsakas presyos petrolyo. Sumapa sa Philippine National Police base sa Abril 26 nga datos. Samtang misaka na sa 31 ang mga kaso na ilang napasaka batok sa pipila ka mga gasolinahan tungod sa paglapas sama sa hoarding o profiteering. Gimonitor karon sa mga otoridad ang sitwasyon aron masiguro nga walay pagsamok sa supply sa petrolyo sa tibuok nasod. Bantay Balita. Alas 7:14. Nasakmit sa kapulisan ang mukabat
1,069.96 nga gramos nga gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga musubra sa 7.4 milyones human sa operasyon sa PDEA ug kapulisan sa Tagbilaran City, Bohol kaghapong adlaw. Ang operasyon gihimo sa Purok 3, Barangay Dampas, Tagbilaran City nga miresulta sa pagkadakop sa duha ka mga suspitsado nga giila nga sila si Antonio Mativo Patinol, 48 anyos ug walay trabaho, kinsa residente sa San Isidro, Maribohok, Bohol. Laing nasikop mao si Jude Michael Bantog Malalis, 20 anyos ang panuigon, usa ka mananagat ug residente sa Barangay Ubuhan, Tagbilaran City. Base sa report, ang operasyon gidumala sa Tagbilaran City Police Station kauban ang laing unit sa PNP ug PDEA nga nakadiskubre og usa ka vacuum sealed nga plastic nga dunay Chinese markings ug usa ka sachet nga sulod ang gituuhang shabu. Ang duha ka suspek karon nagatubang og kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mudawat ta og report gikan sa tuang kauban sa gawas. Atong dawaton report gikan sa tuang kauban, may labot ining tulisan nga dadakpan sa Dumaguete City. Report, detalye sa maong report, atong paminahon pinagi ni Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Isang salamat ang Kabantay Rams sa ato nga balita karubutaga way swerte ang usa ka tulisan o isnatche human nadakpan sa kapulisan pasado alas 1:45 sa hapon ni atong Abril 26, 2026 sa Siliman High, Barangay Hunob, Dakbayan sa Dumaguete. Ang biktima kinsa wala hingandi sa kapulisan, usa ka babaye nagpuyo sa maong nga lugar, samtang ang suspitsado nailan sa alias nga Sugary, taga West Balabag, Valencia, Negros Oriental. Sa inisyal nga report sa kapulisan, ang biktima nagtindog na plit sa dalan samtang nakulat sa publiko nga transportasyon sa dihang giduol siya sa suspek. Dayon kuha sa cellphone sa biktima. Apan pakigpisok sa biktima aron dili makuha ang iyang cellphone, hinungdan sa panaglalis din ang suspek giingong misumbag sa iyang noong sa biktima dayon midagat paingon sa silakang direksyon. Ang biktima nisulay pagguko sa suspek sa dihang nataymingan nga diha sa mao nga lugar ang usa ka pulis nga si PNP Dumaguete nga si Pulis Harry Dumagit kinsa dali nga miresponde sa malampusong pagdakop sa maong suspek. Ang suspek ana karon sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang formal nga pagpasaka o kaso batok sa diskuta nga suspek. Mura ito nakalap nga balita karubutaga Kabantay Rams sa pa atong kini atong balita hatod kini sa Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay ini aksyon na lokal des Dakbayan sa Dumaguete, Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Bantay Balita. Ang report sa tuang kauban nga si Alan Rosete mo nagatod sa tong oras alas 7:17 sa Kabuntagon. Mayong pagtanaw di ay, mayong pagpaminaw, Joseph Saluno. Karon sa dugang detalyes atong mga balita sa nagkalain-laing probinsya o dinhi sa probinsya Sugbo. Nasunog ang usa ka pump boat sa Bantay Dagat niadtong Abril 26 sa Tingko Beach sa Barangay Daang Lungsod, Alcoy. Suma sa inisyal nga report, kalit nga miulbo ang sunog samtang anaa sa tunga-tunga sa dagat ang naasoyng sakyanan. Wala pa makumpirmar sa mga otoridad ang hinungdan sa sunog ug ang gidak-on sa kadaot samtang padayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Patay na nga naabot sa ospital ang usa ka batan-ong babae human kini nanganak sulod sa Casillas sa usa ka boarding house sa Barangay Balua sa Siyudad Cagayan de Oro City. Sumala sa report, didto gihimo sa biktima ang pagpanganak sulod sa Casillas sa iyahang giabangan nga gipuy-an. Wala na kini maabti nga buhi sa pagdala sa mga
pagdala sa ospital o gideklarar na kini nga dead on arrival. Bisan pa sa nahitabo, naluwas ang bag-ong nahimugso nga bata ug kay karon giatiman sa J.R. Borja General Hospital. Padayon pang gisusi sa mga otoridad ang kahimtang ug mga panghitabo nga mitultol sa maong insidente. Bantay Balita. Good morning, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Gian de los Santos. Alas 7:19. Gibutyag ni Batangas Representative Leandro Livesti ang iyahang pagduda sa giingong selective nga pagpanghatag sa 200,000 nga financial aid sa Batangas na gisaad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suma ni Livesti adunay giingon nga mensahe sa group chat nga konektado sa kampo ni Governor Vilma Santos nga nagpakita nga limitado lamang sa pipila ka lugar ang maong ayuda bisan pa kuno nakakumplito na sa requirement ang ubang mga barangay. Gi-question usab niya kung nganong wala giapil ang pipila ka lugar, ilabi na sa Taal ug Nasugbo sa rollout sa financial assistance. Hangtod karon wa pay opisyal nga pahayag ang kampo ni Governor Vilma Santos kalabot sa maong aligasyon. Ang maong balita mo naglangkob sa tuang lokal, provincial ug regional news. Sa ato ang pagbalik, detalye sa atong mga balita sa kaluhan sa gawas sa nasod sa sports, showbiz o lakat sa panahon. Sa ato ang pagbalik, human ining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Maisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita, aron ang kahumot sa palibot, kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Oras sa Bantay Radio, alas 7:23. Bantay Balita. O karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Gipamong ni Energy Secretary Sharon Garin nga aduna pay igo nga supply sa fuel ang Pilipinas ug adunay average nga 54 ka adlaw nga reserba. Sa usa ka online briefing ni adtong Lunes, giingon ni Garin nga ang supply sa gasolina igo pa sulod sa mga 53 ka adlaw. Dugang paniini nga ang diesel mo dunay supply 54 ka adlaw
Ang gas kon kerosene dunay 168 ka adlaw, jet fuel 70 ka adlaw, ang fuel oil 67 ka adlaw ug ang liquefied petroleum gas 38 ka adlaw. Sa bahin sa presyo, matud pa nga mikunhod ang presyo sa diesel og 12.94 matag litro, samtang ang kerosene mikunhod usab og 15.71 matag litro. Apan misaka matud pa ang presyo sa gasolina og 53 sentimos matag litro. Bantay Balita. Maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Noy Gomez. Giawhag ni Senador Rodante Marcolita si Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga mopatawag dayon og hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ug patambungon na niini si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kini may kalabutan usab sa video message ni Romualdez diin gibutyag niini nga matud pa dili siya ang mastermind sa anumaluso kaayong flood control projects. Alas 7:25. Maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Mami Moy og Papa Mites Robles. Kavalida Jack. Sa laing balita sa kauluhan, nakauli na sa nasod ang 7,674 ka mga OFW ug ilang mga dependent sugod Marso 5 hangtod Abril 25. Base kini sa dato sa Department of Migrant Workers kon DMW. Kabahin kini sa repatriation efforts nga gipahigayon sa gobyerno sa Pilipinas nunot sa kagubot didto sa Middle East. Nag-andam na usab og laing-laing mga programa ang DMW, ingon man ang OWA sama sa paghatag og financial assistance, transport services og temporary accommodation sa mga apektadong OFW. Bantay Balita. Gikumpirmar ni Energy Undersecretary Sandy Sales nga kumpleto na ang diesel nga giangkat sa Pilipinas. Matod ni Sales nga ang pinakauwahing shipment niabot didto sa Davao City kaghapon sa buntag. Dugang paniini nga ang kinatibuk ang 178 milyones nga litro sa diesel nga niabot sa nasod pinaagi sa 4 ka shipment. Igo kini sa 5 ka adlaw nga buffer stock. Mayong pagtanaw, may pagpaminaw, Juvel Ann. Alas 7:27. Giingon ni Representante Joel Chua nga dili igo ang simpleng pag-resign sa pwesto aron makalikay sa tulubagon si Vice President Sara Duterte. Ilabi na taliwa sa isyu sa impeachment. Matod ni Chua, adunay kauban nga legal nga implikasyon ang kaso na posibleng moresulta sa permanente nga diskwalifikasyon sa pagkupot og bisan unsang posisyon sa gobyerno. Dugang paniini nga lahi ang proseso sa Office of the Ombudsman ug mahimo kining magpadayon bisan wala na sa pwesto ang usa ka opisyal, ilabi na kun adunay kalabutan sa paggamit sa pundo sa katawhan. Padayon ang pag-init sa isyu samtang gihulat ang sunod nga mga lakang sa legal nga proseso. Bantay Balita. Gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug First Lady Aranita Marcos ang pagpanghatag og 10 o 10 ka kilo nga bugas sa Roja City, Capiz kaghapong adlaw, Abril 27. Mukabat ngadto sa 500 ka mga benepisaryo ang nakadawat sa moong ayuda isip kabahin sa Government Assistance Program. Bantay Balita.
Misangat og kaso nga libel og cyber libel si Manila 3rd District Representative Jewel Chua. Bato kang Attorney Levi Baligod og sa 18 ka mga individual nga nagpailang mga Marines dito sa Manila City Prosecutor's Office kagahapong adlaw. Sumala sa reklamo. Ang kaso may kalabutan sa giingong aligasyon nga dunay mga malita nga sulod ang kwarta nga giingong gipadala sa mga pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Usa ka pasangil nga hugot nga gipanghimakak sa kongresista. Giingon ni Chua nga ang maong mga aligasyon walay basihan og iyang gitubag pinaagi sa legal nga pamaagi. Wala pay dugang pahayag gikan sa kampo sa mga gireklamo kalabot sa maong kaso. Bantay Balita. Alas 7:30 ang takna sa kabuntagon mga igsoon. Gisuspenso sa Department of Interior and Local Government kon DILG ang duha ka sangguniang kabataan chairman sa Makati City may kalabutan sa gingong kasos korupsyon. Sumala kang Interior Secretary John V. Crimulia, miabot na usab ang problema sa korupsyon bisan sa hanay sa mga kabatanunan, apil na sa mga barangay nga giisip og adunahan. Giingon niya nga walay gipili ang DILG sa ilhang kampanya batok sa korupsyon. Padayon ang kampanya sa DILG aron mapalig-on ang transparency ug accountability sa tanang sanga sa gobyerno. Bantay Balita. Nagpabilin nga nag-una si Vice Presidente Sara Duterte sa posibleng presidential race sa 2028 na adunay 46%, samtang si Naga City Mayor Lene Robredo nakakuha og 35%. Bisan pa man kung nideklarar na kining dili magpapili sa nasyonal nga posisyon. Kini suma sa pinakabag-ong survey sa Okta Research base sa tugon ng masa 2026 non-commissioned survey nga gihimo gikan Marso 19 hangtod 25, 90% sa mga respondents ang nagpabiling wala pa makadesisyon. Sa katapusang balita sa kauluhan, na-recover ang pipila ka daan o gipangtaya na nga mga bomba samtang nagpadayon ang excavation work sa Juliet Extension Taxiway sulod sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Domingo, Abril 26. Suma sa Philippine National Police Aviation Security Group, nihimo dayon og safety assessment ang ilang explosive ordnance disposal og na-recover ang napo kabuok nga 50 pound ug 18 kabuok 25 pound nga inert general purpose bomb. Gibalhin ang maong mga bomba ngadto sa AVC Group headquarters sa Pasay City alang sa hustong pagduma og safekeeping. Alas 7:32 sa atong pagbalik, detalles mga balita sa gawa sa nasod sa sports, showbiz ug special news. Kuman lamang niining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day. Niya, after 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle. Kay nganong nigawas ang bato. Matud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal, and I just use lactopathy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mga nang maingon kong tinuod jud ni. Nya,
mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutan i-cleanse na jud siya unya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid na nagainom. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopathy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:37. Bantay Balita. O karon sa detalye sa ato ang mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Apan sa dili pa ato sang tagaag pagtimbaya, mayong pagpaminaw mayong pagtan-aw. Abay GR Baligwat nga na trending. Mayong pagtan-aw mayong pagpaminaw sa Ma'am Sarah ni Sir Jap. Detalyes balita sa gawa sa nasod. Gitayog sa magnitude 6.1 nga linog ang sidlakang bahin sa Sapporo, Hokkaido sa Japan. Kagahapong adlaw Lunes, Abril 27, matod sa German Research Center sa Geoscience nga ang maong linog adunay gilawmon nga 80 kilometros ug nabati sa pipila ka mga lugar. Hinuon wala ray natalang danyos o casualties sa maong linog. Wala rasab ni pagawas og tsunami advisory ang Japan Meteorological Agency. Kahinumduman nga niadtong unang semana nagpagawas og abiso ang Japan human sa City magnitude nga offshore nga linog tungod sa mas taas nga peligro nga mahimong adunay mega quake sa mga lugar nga naa sa baybayon. Bantay Balita. Sa usa ka dako nga kausaban sa kalibutanhong seguridad,
gireport sa Axios nga ang Iran nagpasaka og bag-ong proposal ngadto sa Estados Unidos nga nagtinguha sa pagpaubos sa tensyon sa nagpadayon nga regional nga panagbangi. Ang maong proposal nga gipasa pinaagi sa mga intermediary gikan sa Pakistan naglatid sa pagpaagi aron ma-reopen matud pa ang Strait of Hormuz ug makabot ang ceasefire samtang gilain ang kasamtangang gubat gikan sa dugayng termino na nuclear negotiations. Kini nga mga lakang misunod sa pipila ka semana nga ekonomikanhon og militar nga tensyon diin bisaka ngadto sa $2 milyones ang bayad sa pag-agi sa strait para sa mga barko nga dili kaalyado nga naghulga sa kalig-on sa global nga enerhiya. Bantay Balita. Duha ka mga political heavyweights sa Israel nibutyag nga sila maghiusa sa mga puwersa karong umabot nga eleksyon nga gikitakda sa ulahi nga bahin sa tuig sa usa ka paningkamot nga tangtang ang dugay na nga punong ministro nga si Benjamin Netanyahu. Si Naftali Bennett ug Yair Lapid nagsilbing prime minister sa usa ka rotation agreement isip kanhi kabahin sa usa ka koalisyon sa gobyerno nga ilang napurma niadtong tuig 2021 ug nagtapos sa 12 ka tuig nga pangu ni Netanyahu. Karon sila nagplano sa panaghiusa sa ilang mga partido ngadto sa usa ka paksyon nga gipanguluhan ni Bennett nga nagtawag niini nga usa ka panag-uban. Si Bennett niingon nga kung mapili ang bag-ong gobyerno sa unang adlaw niini magtukod og State Commission of Inquiry nga gipanguluhan o panguluhan sa mga Hamas niadtong Oktubre 7 tuig 2023 nga pag-atake sa habagatang Israel nga nagsugod sa gubat usa ka isyu nga nakaapekto ni Netanyahu. Adunay mga panawagan sa Israel alang sa usa ka publiko nga pakisusi sa mga kapakyasan sa palibot sa pag-atake sa maong petsa ang labing duguon nga kasaysayan sa Israel. Mukabat sa 3,000 ka mga qualified overseas Filipino workers kinsa nawadaan og trabaho o naa sa no work no pay arrangement sa ilahang mga amo tungod sa panagbangi sa Middle East, makadawat og $200 nga financial assistance nga i-issue sa Migrant Workers Office sa umaabot nga mga adlaw. Ang Labor Attaché John Rio Bautista miingon kini nga unang wave human nakadawat og pondo gikan sa MWO Manila office. Ang kantidad i-issue sa lokal nga currency. Ang hinabang pinansyal una nang ipahibaw ni Bautista sa usa ka advisory. Matud niya nga usa ka bag-ong advisory ang ipagawas sa Martes karong adlaw na nagpadayag sa link kun diin usa mahimong mag-file sa aplikasyon alang sa tabang. Sa laing balita sa gawas sa nasod, gipahibaw ni US President Donald Trump nga abli ang iyang linya sa komunikasyon tali sa Iran bisan pa man kun iyang gikansela ang flight sa delegasyon sa iyang peace negotiator paingon sa Islamabad, Pakistan. Kini gumikan kay matud pa walay gipakitang kaandam ang US o Iran nga pahumukon ang ilahang mga posisyon, ang mga paabuton alang sa diplomatikong kalampusan sa gubat o pagsiguro sa malungtarong ceasefire nagpabiling wa mo irog. Ang Iran, pinaagi ni Foreign Minister Abbas, niingon nga dili sila makig-negotiate sa mga Amerikano kung padayon kining manghatag og hulga sa ilahang nasud, pinaagi sa naval blockade didto sa Strait of Hormuz, aron dili makasulod ang mga barkos Iran nga mao'y mukarga sa oil nga ilang ibaligya. Bantay Balita.
Ang state visit ni King Charles ug Queen Camilla sa US magpadayon bisan pa man kung adunay question sa seguridad human sa insidente pagpamusil atol sa White House Correspondents' Dinner nga gitambungan mismo ni President Donald Trump. Ang desisyon na finalize human sa panagtagbo sa mga representante sa United Kingdom ug sa Estados Unidos. Nasabtan nga dunay gagmay nga mga kausaban sa pipila ka mga event aron maminusan ang mga peligro. Ang acting US Attorney General niingon nga ang suspect lagmit nga gipunting mismo gyud si Presidente Donald Trump. Ang palasyo miingon nga ang hari sa United Kingdom nahupayan pag-ayo sa pagkadungog sa presidente sa US. Lakip na ni Melania Trump ug uban pang mga bisita nga wa ra maunsa atol sa maong hitabo. Bantay Balita. Arita sa ato ang palahi nga balita. Ikumpirmar karon ang Department of Environment and Natural Resources sa Central Visayas nga adunay green turtle or green sea turtle nga namuyo sa baybayon sa Panglao, Bohol. Nasigpatan niadtong Abril 25 sa kini katalagsaon og positibong kalambuan alang sa marine wildlife sa maong lugar. Dali nga gisiguro sa mga otoridad ang dapit di namuyo og gihatagan og pahimangno ang mga duol nga establishmento nga maminusan ang suga tungod kay ang artificial nga kahayag makasamok sa mga pawikan ug sa ilang mga piso. Gilauman nga mapusa ang mga itlog sulod sa 45 hangtod 70 ka adlaw samtang padayon ang pagmonitor. Bantay Balita. Aritas ato ang agricultural news. Bantay Balita ngayon. Agricultural news. Gilusad sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang pakig-alyansa sa usa ka non-government organizations kon NGO aron matabangan ang mga mag-uuma sa probinsya sa pagbaligya sa ilahang mga abot. Ang Rural Rising Philippines mao ang NGO nga makigtambayayong sa DSWD aron mapatuman ang rescue buy para sa mga mag-uuma. Kini nga tanyag mao ang pagpalit sa ilang produkto sa gobyerno aron makatabang sa pagsulbad sa ilang kalisdanan tungod sa pagtaas sa bayad sa transportasyon sa ilang produkto gikan sa bukid. Matud pas pamahayag sa DSWD, ang tumong niini mao ang paghatag og garantiya nga makapalit ang mga mag-uuma og pagkaon ug uban pang mga panginahanglan sa ilahang pamilya. Gilauman usab nga kining maong lakang makatabang aron sa pagsiguro sa seguridad sa pagkaon sa tibuok nasod tungod sa pagpaningkamot sa padayon nga pagpalapad sa lokal nga produksyon sa mga prutas ug utanon sa mga mag-uuma. Bantay Balita. Alas 7:47 sa Kabuntagon. Arita sa ato ang showbiz news. Hapit ko no makasod sa top 12. Hapit lang. Si senatorial race o sa senatorial race alang sa 2028 nga eleksyon ang TV host ug aktor nga si Dingdong Dantes base sa pinakawahing survey sa research sa usa ka research firm nga WR. Sa Philippine Public Opinion Monitor nga gihimo ni adtong Marso nakakuha si Dantes og ika-13 hapit gid ay nga pwesto nga dunay 14% nga boto sa 2028. Kamo mga kabantay, mudagan ni si Dingdong Dantes pagka senador. Inyo ning butaran. Daghan na silang artista.
Ang face-to-face nga survey gihimo Marso 10 hangtod 17 nga mi-appeal sa 1,455 ka mga adult Filipino respondents. Gamay-gamay ra. Alas 7:49. Arita sa ato ang balita sa paugnat sa kusog. Naputol ang swerte sa Los Angeles Lakers. Human sila gipaabugan sa Houston Rockets sa score nga 115-96. Atol ni sa Game 4 sa ilang Western Conference First Round Series. Nabisan pa man og nagunit ang Lakers og 3-0 nga bintaha sa serye. Wala motugot ang Rockets nga masweep sila sa ilahang kaugalingon nga korte sa Toyota Center. Ipakita sa Houston ang ilahang kaisog bisan wala ang ilahang pambato nga si Kevin Durant tungod sa injury. Balita sa lakat sa panahon, medyo bugnaw mga igsoon. Kagabi karon sugod na sang kainit. Buak nga bill na to ani. Ting inita. Pasalamat lang ta sa kitasan kay past few days nakasinati ta gamay nga pagbisbis. One. Mikabat ngadto sa 35 sentigrado ang level sa kainiton sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Alauna ang takna sa kahaponon. Ang Pag-asa Mactan Complex Station sa Lapu-Lapu City nagtala sa mga musunod. Temperatura 31.9 degrees centigrado. Relative humidity 52%. Heat index 35 o 35 degrees centigrado. Kining level na hisakop sa extreme caution. Diin posible ang heat cramps o heat exhaustion. Ang dugay nga pagpabilin sa init o padayon nga pisikal nga kalihukan mahimong musangpot sa heat stroke. Mao nang ay mo kumpiyansa. Ginauhag ang publiko nga magpabiling hydrated, inom og tubig. Asa naman tong trending katong tumbler? Wala mo kita'y daghan kayong nagdarog mga tumbler. Katong pag-usos, grabing kinumprahay. Halos tanang tao doon ay gibit-bit nga mga tumbler. Mahibong tas uban. Dagko kay gibit-bit nga tumbler pero uga kaayo. Murag ka nag-dehydrated kay tanawon. Sumatod pas Pag-asa. Kanang likayan ang pagpundo sa dugay nga pagpundo sa gawas ug magpabilin sa bugnaw o maslando nga lugar kung mahimo. Mining mga taga Asturias, adtor na sila padaplis dagat na Consuelo, pagpailawom sa arumahan porting bugnawa. Dinhi syudad, pwede bugnaw, aritas aircon. Lami kayong tugtog. Pero ini kadawat sa bill, kuyapan oy. Ang ato ang report gikan sa Pag-asa Mactan sa labing uwahing lakat sa panahon. Mao'y hingpit nga nagtapos linyada sa ato ang mga balita. Alang sa Bantay Balita ngayon, niining adlaw nga Martes, pitsa 28 buwan sa Abril. Ang atong mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong nga produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog kayo nga Inzumo. Usa ka organic product nga pakawagtang sa baho, langaw, makapawagtang sa mga kagaw. Maayong good morning, Mama Honey o Papa Amil. Nga nagdugdog ko no. Ilawom sa Lisay. Nga porting bugnawa.
Ang Lactopafi inyong mapalit nining mga musunod nga mga tindahan sa Sambuan, mapalit kini sa Acacia Pharmacy ug sa Lucita Cutana Store. Sa Dakbayan sa Toledo, mapalit ang mga produktos Lactopafi diha sa Gaisano Grand 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy. Sa lungsod sa Balamban, mapalit ni sa Sinyang Pharmacy, Grace Lungakit Store, ug sa Norhaya de Campog Store. Diri sa apil ang Gaisano Grand Mall o Gaisano Country Mall. Daghang tindahan nagbaligya o available ang Lactopafi na sa lungsod sa Balamban. Diri sa Pinamungahan, mapalit ni sa Crystal Pharmacy o sa Tuburan sa 360 Pharmacy. Kainit di ay diha, maayo pa diri Saudi Arabia, bugnaw pa kumpara sa Pilipinas. Reporting daghanang giubo-ubog sipon ron kay gikan sa grabe kay kainit nga panahon ba niya ni kalit og taligsik. Reporting lain nagbaho si yuta, manager. Bintahan lang tong mga nakainom og Lactopafi kay maproteksyonan man to. Pero ang nakanindot kay ang ato ang air quality index na balik na sa normal. So pwede na nga dili ta magsuot og maskara. Kaya imagine na ragud magsuroy ta unya purting initas panahon nagmaskara pag yun ka. Wa man kay laing choice kay hugaw man ang hangin. But good news kay karon nibalik na sa normal. Pwede na kang di magmaskara. Pero katong uban magmaskara gihapon, magmask gihapon. Para di kayo halata ba? Nindot kay tanawon nga matara. Kaingon, gwapo ba ka ni siya o gwapa? Atong pasalamatan ato ang mga technical partners, ato ang mga ka-hook up ng mga stations. Boss Alan Puluyapoys Dakbayan sa Toledo City. Pinagi sa ato ang 107.1 Real Radio. Og sa 100.7 Power Radio Bisdak. Boss Alan Rosete sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Daghang naminaw na to Sambuan. Para makigtigi ni sa mga naminaw na to sa Asturias. Kasagaran din ni sa to ang live nga Facebook page. Mga nag-comment diri mga taga Sambuan ug mga taga Asturias. Balikon pag-greet Abay GR. Baligwat nga na trending. Wala tayo igong oras mga kahigalaan. At ang imusunod ang programang Newsline. Uban sa banggitan nga si Sir June Carillo. Kinaidulan. Sangan sa kinitibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Atong pasalamatan ato ang technical partner diri sa ato ang control. Engineer Kinon Sinisa, Stangil Ngiga. Abtik Paskilat. Ato sa pasalamatan ng ato ang CEO o COO, Engineer Gigi Sanchez o Attorney Miko Sabaliero. Kinilang gihapon ninyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsal lang gihapon mga kahigalaan as in Ramer Salunay. Manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.